2025? Crisis enough. Yung mga children nasa no? Okay. Nasa kabilang room. And praise God. And today is a sweet fellowship with the Holy Spirit. And this month is our theme for this month. Christ is all we need. And our text for today, we have read it. And this is our text for today. Alam nyo, last night, natapos ko yung teaching. But this morning, biglang binago ni Lord. I don't know. Praise God. And that's why you see me there writing on my notes. Because it's really, when I pray to God, it's really changed. Amen, the way He wants this to be preached. So, have you known that Elon Musk is the richest man on this earth? Tapos tinignan ko yung the top 5 richest men. Elon Musk worth at this time is $416.2 billion. $416.2 billion. Can you imagine yung money ni Elon Musk? So he's the owner of Tesla and SpaceX. Pangalawa si Jeff Bezos, $236 billion. Amen? Almost half nung kung saan ay pag-aari ni Elon Musk. Siya yung may-ari ng Amazon. So sumunod si Mark Zuckerberg. Amen? Yung founder ng Facebook. He has $211.1 billion. Sumunod si Larry Ellison. Amen? The fourth richest man in the world who founded Oracle. Meron siyang $196.3 billion. At ang panglima ay si Bernard Arnold. Siya yung may-ari ng LV, yung mga bags na binibili ninyo. Ang kanyang pamilya. Amen. Na lalo yumayaman at yumayaman, ewan ko, pagkamahal-mahal ng LV, pero ang daming bumibili, no? And he has, with his family, $168.8 billion. So when you think of these people, when you read, amen, this kind of Forbes billionaires, list of billionaires, ano na-feel nyo? Of course, most people will envy these people na meron silang mga personal jets, right? Even private airport, meron sila, they own buildings, they own corporations, and they are the bosses, masasabi natin. So we can say that most people will think they have all the fame, the money in this life. Right? So looking at these people, rich people, many will enviously wanting their position or their possessions. Isip niyo ba? Hindi na mabibilang yun, di ba? Ang pera nila. Today, taste and see the goodness of God. Yan po yung title ng message natin today. And I encourage you to have your notes because kukunti lang ilalagay ko rito mga scriptures. But by the grace of God, amen, makukuha natin talagang pinopoint ni Lord ngayong araw na ito. So first of all, King David, who wrote this Psalms 34, King David encouraged his men and eventually the nation of Israel. And of course, God is encouraging us to see the goodness, to taste and see the goodness of God. Pag sinabing taste, ang una nating inisip, ano? Yung mga kinain nyo kaninang breakfast. Kahapon, ng bagong taon, ng Pasko. Pag inisip natin taste, food agad, di ba? Physical food. Right? Physical food agad. And, sinabi ni David, taste and see. Ano kaya ibig sabihin nun? Is it talking about yung kinain niya? Na binigay ni Lord, na napakabuti ng Panginoon, binigyan ako ng hamon noong nakaraang Noche Buena, o binigyan ako ni Lord ng pagkasarap-sarap na, ano ba, na seafoods, na pinagpistahan namin. Yung ba sinasabi ni David? Of course not.
In Psalms 119, amen, ito yung isang psalmist, hindi si David na nagsulat nito, pero the psalmist was expressing yung excellency ng Word of God. Ano ba yung Word of God? Pag binasa niyo 119, ito yung longest chapter ng Bible, 176 verses it contains, is makita natin it's about the Word of God. Word of God is the promises of God. Word of God is the law. Whatever comes from the mouth of God na nagbibigay sa atin ng buhay, sinabi rito ng psalmist, how sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. And of course, Jesus talking about the spiritual food. This one is spiritual food, right? There's a physical food that we can taste, and there's also spiritual food na sinasabi rito na sweeter than honey to my mouth. Jesus talks about the food that will endure to everlasting life in John 6:27. Ng mga tao ay pinakain ni Jesus yung 5,000 people with 2 loaves of bread and 5 fish. Nagawa niyang pakainin ng 5,000 or more than 5,000 people at that time. Nag-multiply. Amen? At itong mga tao na to, when Jesus departed from this place, nagkahiwa-hiwalay sila, the next morning, hinahanap nila si Jesus. Hinahanap nila si Jesus. Masugi nilang hinahanap si Jesus. At yun, matagpuan nila si Jesus, amen, doon sa boat, kasama ng kanyang mga disciples. Sabi ni Jesus sa kanila, hindi niyo ako hinahanap dahil sa nakakain kayo, dahil sa miracle na nakita ninyo, kundi hinahanap niyo ako dahil sa food na nakain ninyo. Of course, libre yung food na yun, di ba? But sabi niya, do not labor for the food which perishes. Sabi ni Jesus, yung mga kinain ninyo na fish at saka bread, amen, do not labor. Huwag kayong mag-effort ng sobra-sobra sa mga pagkain na nabubulok lamang. Amen. Praise God. Naalala niyo ba yung mga kinain yung masasarap? Di ba? Ilang sandali lang. Ilalabas na natin yon. Amen. Hallelujah. And yun ang sabi ni Jesus, do not labor so much for this food that will only last for a moment. But labor, put your effort more on the food that will endure to everlasting. At ano yun? Yung food na yun is spiritual food. Yung kanyang word. Amen. Na kung saan will give nutrients sa ating spiritual life. Yung food na yun, na kung saan when we taste that food, when we experience that food, amen, ay masasabi natin, magbibigay ito ng what? Ng health sa ating spiritual life. Praise God. At iyon ang masasabi natin na sinasabi ni Jesus at sinabi doon sa John 6:26, siya ang nagbibigay ng pagkain iyon. The Son of Man is the one who give us that spiritual food which God the Father has set His seal, amen, on Him, on Christ. Dito niya nilagay kay Jesus itong food na to, na kung saan ay, sabi, He set His seal, pag-seal, attested. Amen, ibig sabihin, original, genuine ang food na to. Hindi siya bagay na kung saan nabubulok. Taste. Tinignan ko sa Bible, sa dictionary ang meaning ng taste. Ito ay brief experience of something. Di ba? Halimbawa, may nag-invite sa inyo, kumain ka naman sa amin. Tapos nagluto siya ng isang bagay na hindi pa natitikman. And then, you tasted that food and you said, this food is sweet. Amen? Pero pagkaraan ng mga ilang oras, ilang panahon, nakalimutan mo na yung talagang eksaktong lasa ng pagkain iyon. That is our taste. Ganun yung taste bud natin, di ba? Amen? We may experience it for a brief or short moment at nakakalimutan na natin yung lasa niya. Could it be a bitter, sour, amen, sweet, salty, or sabing umami? Yung umami na kung saan savory, delicious, deep in flavor. Praise God.
brief experience of even for someone. And this one, David was telling us, taste, have experience with God. Ano yung ma-experience natin ni God? Ano yung malalasahan natin ni God? Yung kanyang goodness. Goodness, of course, His healing, His blessings, His deliverance, His favor, His grace, His mercy and love. And napakaraming pwede nating i-define ang goodness ni God sa buhay natin. And we are not talking here, as I said, we are not talking here about si Elon Musk or people or somebody or something or food. But we are here to talk about the good God. God is good. Let's see if you really tasted and see that your God is the God who is good all the time. Not only He is good, but He is God who is rich. God who is powerful. And as I began to read this year, the book of Genesis, ito yung aking sinabi, na-stuck ako doon sa introduction ng Genesis. Naumpisan niyo bang basahin ang Bible niyo ngayong taon na to? In the book of Genesis, apakaganda. Yun yung page 1 ng Bible ninyo. Amen. And I believe lahat tayo may page 1 ng Bible natin, right? At iyon ay Genesis 1 verse 1. Ano sabi yon? In the beginning, God. Doon pa lang, napakarami mo nang masasabi about the goodness of God, of who God is. In the beginning, God. Sabi sa verse 1, in the beginning, God. It means God is there's no other God before Him. There's no God after Him. Amen. There's only one God na kung saan there's no beginning and there's no end. He's the first and the last. The God who is, who was, and is to come. He's the God who is the Alpha and Omega. Siya yung Diyos na kung saan hindi siya kung saan sakop ng time o sakop ng space. He's not bound with time or space. Siya yung God. Before na magkaroon ng heaven, God na siya. Amen? God na siya. At sinabi niya, God, in the beginning, God created the heavens. The heavens. Doon pa lang napaisip ako, in the beginning, God created the heavens. Bakit plural? Amen? Because there are certain level na mga heavens. Heavens. Kung titingnan natin heavens, ano nakikita natin sa heaven? Yung ulap. Amen? Nakita natin sa heaven ngayon, ay beyond this ulap is the space. So ngayon, because of the knowledge of man, amen, we can see all, not all, I mean, big part of the universe. Hindi pa nga lang lahat, di ba? Masabi nila, a little portion pa nga yun, nakita natin sa universe. He created heavens, at sa heavens na yun, kinreate yung angels, at yung angels na yun, archangels, seraphim, cherubim, yung mga angels, at even Satan. So, in the beginning, God created the angels, and all the angels, even Satan. Hindi natin malaman, doon pa lang yung period of time na kinreate niya heaven, hindi po sinabi sa Bible kung gaano katagal. Pero natin si God ang nag-create ang lahat. At sinasabi doon na siya yung creator nung anuman ang nasa heaven or heavens. If you look at the universe, now we can see with our eyes through telescopes. Nakita natin ang universe with the Milky Way and galaxies, na yung galaxies na ito is filled with trillions times trillions of stars. Amen. Nung inaano ko nga ito, alam niyo, yung star, hindi naman talagang korte niya, ganun, di ba? Naisip niyo ba yun? Ang star talaga, na nakita natin sa universe ay bilog. Amen? Bilog talaga stars. Kamukha ng ating sun, ang sun is isa sa mga stars sa universe or sa ating solar system. Amen? Pero beyond our solar system,
ay ang mga solar systems, mapakaraming solar systems sa ating galaxies na kinabibilangan. And that galaxies is, sa galaxies na yun is napakaraming galaxies doon sa universe. Ganon ang Diyos na mayaman, na generous. Kung isipin mo, bakit niya nilikha lahat ng bagay na ito? Amen? At kung titingnan natin yung star natin, yung pinakadulo na to, ito, yung pinakamaliit, yun ang star natin. Yung sun. At yung sun natin na yun, pagkalaki-laki, di ba? Kung ilalagay mo ang earth sa sun, is masabi natin yung earth ay magiging dwarf sa size ng sun. Amen ba? Amen ba? At yung earth na yon, kung saan sa ating pagkalaki-laki ang earth, di ba? Is pag kinumpara sa sun, is pagkalit-liit. Pero when you go far doon sa, tinignan natin universe, makikita natin napakaraming stars na naglalakihan, mas malaki kaysa sa natin. At kung makikita nyo dyan, yung Betelgeuse na yan, yung sun natin, pag nilagay sa Betelgeuse, is 1,000 times size ng ating sun. Kailangan niyang 1,000 times. At kung titignan mo yung Betelgeuse na yon, at ilalagay doon sa pistol star na yan, is 100 times. And then Vivi, Cephel, and UI, Scuti, is kung makikita mo, kung ilalagay yung sun natin doon, pagkaliit ng ating araw. Amen? At ang nag-create niyan ay walang iba kundi ang ating Diyos. Our God who is, sabi nga, beyond our words, we cannot say or imagine ang Diyos natin na kapangyarihan niya at yung wisdom ni God and how He created everything na walang man lang masabi natin na imperfection. Amen? Everything na kinreate niya, pati yung distance niya, pati yung size niya, amen? Everything is perfectly designed by God. Sabi niya, in the beginning, God created the heavens, and hindi natin alam kung ilang araw niyang inilikha yon. At sinabi niya, doon sa heavens na yon, sa universe na yon, kinreate niya ang earth. At during this time, that earth was formless. Wala siyang form. Void. Wala siyang laman. Ang earth. Amen? Bago niya nilikha, ang anuman nasa earth, ang earth nung bisitahin ni God, ay wala siyang laman, siya ay puno ng kadiliman. In verse 3, He said, let there be light. And when God saw the light, He said, it is good. And in Genesis 1, sa page 1 na to, ang first chapter ng Genesis, you will see the word good. Many times, you will see, when He created, hallelujah, the plants, all these living creatures, the birds, the cattle, the beasts, the trees, everything. Sabi niya, when He saw everything that He has made, it is very good. And it comes from the mouth of the God who is good. Amen? Yung pagkaliit-liit na planeta na ating kinatitirhan na to, pinisita ni Lord. At doon nilagay tayo mga tao. Amen? And in this place, ay nagtanim siya ng garden, nagtanim siya ng mga halaman sa garden, which is in Eden. At doon din nagtanim siya ng mga prutas, sa mga punong kahoy na sabi doon, this is good to eat and pleasant to the eyes. Right? At sabi niya sa tao, you can freely eat all these trees. Andun yung tree of life at yung tree of the good and knowledge of evil. God is good. Kita niyo sa umpisa pa lang kung paano siyang nag-provide ng lahat ng bagay. At hindi natin alam kung gaano katagal niyan sinusustain hanggang ngayon ang buong universe,
ang heaven at an earth. And is able to sustain it. Hallelujah, because God is so powerful. Right? At nung makita nga ni David, amen, nung panahon niya, wala pang telescope. And David was a shepherd. At nung siya ay nagpapastol siguro sa gabi, tumingin siya sa taas. Amen. Sa Psalms 8, sabi niya, you are the one who created the sun and the moon and the stars. Ang naisip ni David, who is man that you are mindful of him? How come you take notice of us? Amen. How come you take notice of man? How come you have visited men? How come you are blessing men? How come you are so good to men? How come that you are so concerned about men? Nasabi ni David yun when he was just a shepherd. Sinulat yung kanta na yun. Amen. Kayo ba, na-miss ba kayo sa pag-umagat? Alam nyo, bisa minamasdan ko yun eh. Wow, Lord, thank you. Napakaganda ng weather ngayon. Lord, thank you dahil ngayong gabi nakita ko may mga stars. How amazing you are. Amen. That you have visited this earth without form, void, and dark. At kung titingnan po natin, amen, yung goodness ni God is binigay pa sa atin yung dominion of what He has created sa tao. God sustains life and He is able abundantly can sustain, provide and sustain for this life. And all He created is very good. He's the everlasting God who created even time. Alam niyo yung time? Space. He's a good God who provides life. Whether you know it or not, believe it or not, it is in fact, the sovereign God is the one who set boundaries that the waters cannot pass over. Amen. He's the one who gives authority to kings and set time for them to rule. He's the God with all sovereign. Kaya sinasabi niya, taste. Sabi ni David, taste and see. May sinabi rin sa isa, Revelation 10:9, about na-experience naman ito ni John the Beloved. When he was in Patmos and the Lord, amen, and the Spirit of God brought him to the presence of God. Nakita niyo yung mga angels. Amen. Nakita yung mga beautiful creatures ng God. Yung sa book of Revelation. And there's one instances na kung saan may pinakain sa kanyang little book. Sabi ng angel na yon, kainin mo tong little book. And you know, John the Beloved was telling about how it tastes. At sabi niya, bitter in the stomach and sweet as honey in the mouth. Ganun niya sinasabi katulad ni David na, taste and see the goodness of God. Sabi naman niya, ito yung little book na kinain ko, na pinakain sa akin. Sabi nung kinain niya, very sweet sa bibig. Pero pagdating sa sikmura, napakapait niya. Amen? Praise God. So we can say that in our lives, sa buhay natin, may mga bagay na may mga bagay pala na hindi lahat ay sweet. Kadalasan pa nga sa buhay natin, may mga pain, may mga pait sa buhay natin na naranasan tayo, right? The same with problems and hardships na tatanggap natin sa buhay na ito. The same way David, sa buhay ni David, when he was writing, when he wrote this beautiful Psalms, yung kanta nito, alam niyo ba ang situation ni David during that time? David was hunted by Saul. King Saul, yun siya yung unang-unang hari ng Israel. Si David yung pangalawang hari ng Israel. And King Saul was insecure to David. Kasi si David naging powerful siya. Amen? Siya yung pumatay kay Goliath, and people, yung kanyang fame, ay nalagpasan yung fame ni Paul, yung popularity ni Paul. Kaya yung mga tao sinasabi, David has slain 10,000 and Saul has slain 1,000.
Kaya sabi ni Paul, grabe to, ako yung hari. At ang sinisigaw ng tao, itong kapitan kong si David, na aking kapitan ng army ko, 10,000 yung kanyang pinatay, ako 1,000 lang. Na-insecure si Saul. At ang ginawa ni Saul from that time, because of that insecurity, because of that envy, ay lagi niyang iniisip kung paano madidestroy si David. Amen. Marami siyang ginawang mga plano para mapatay si David ng mga Philistines army. Maraming bagay siya na pinlano kung paano si David ay matatrap niya. At eventually, naging very bold na siya. Hinahunting na niya si David. Si David na walang kasalanan. Si David na kung saan is a man after God's heart, always doing the will of God to do it. Si David na kung saan napaka-humble niya. Si David na kung saan he loved the nation of Israel. He loved the king, even King Saul. He loved King Saul because he respect the authority of King Saul. He's the anointed of God and he doesn't want to touch Saul. He doesn't want to fight Saul. He doesn't want to kill Saul because of that heart of David. Amen? Pero wala nagawa sa David. Hinanting siya ni Saul and then pumunta siya kay Prophet Abimelech. At doon, hiningi niya yung espada ni Goliath because umalis siya sa palasyo na wala siyang dalang kahit anong weapon. And after that, si David ay nagpunta sa land of Philistines, yung Gath. Gath is one of the 5 cities of Philistine. Amen? Kasama dyan yung Gaza, Ascalon. And doon nagpunta si David. Alam niyo, ang Philistines is the arch enemy of Israel. Napilitan si David na pumunta kay King Achish, na kung saan ay king ng Gath, para sa ganon, hindi siya mahabol ni Saul. Amen? At anong ginawa ni David? Para hindi siya ma-destroy ni King Achish, nagkunwari siya nasisiraan ng bait. Ang ginawa ni David ay kinakaskas niya yung mga gate doon, na para siyang nasisiraan ng bait. Ang ginagawa niya, pinapatuloy niya ang kanyang mga salayba, yung laway niya, para sabihin, para siyang aso na kung saan nasisiraan ng bait. Kaya anuman ang narinig ni Achish tungkol kay David, sabi niya, ito ba sinasabi na 10,000 yung pinatay? Nasisiraan ng ulo. But you know, during that time, in the ancient time, when people see a madman, hindi sila makikipag-usap doon. Lalayuan nila iyon. Amen? So yun ang naging taktika ni David para hindi siya i-destroy ni Achish. Ang sa ganoon naman, na protektado siya, amen, against Saul. At alam niyo ba, ang isa pang bagay, amen, nung sinulat niya to, of course, is nandun si David to boldly, what? Praising God. Alam niyo pa, iyan isang bagay kung bakit ang tao nilalayuan tayo. Hindi lang dahil sa inisip nila tayo nasisiraan ng bait, kundi kapag tayo nagsasalita about the Word of God, about God, iyon ang tingin ng tao sa mga Christian. Amen? At ayaw nilang makipag-usap sa atin, right? Ayaw nilang makipag-fellowship sa atin, isn't it? Ako lang naka-experience nun. Di ba? The time na ikaw na born again, maraming mga tao lumalayo na sa iyo. I experienced in my life that all my friends stay away from me because I spoke and witnessed, testified the goodness of God. And of course, ang ibig na sabihin nito, hindi ibig sabihin, pagka na-experience yung goodness is only about good na blessing, favor. Amen. Ang sinasabi ni David dito ay, in every season ng buhay ko, in every season ng buhay nating mananampalataya, in every time or situation ng buhay natin, sinasabi niya, taste, experience, and you will see the goodness of God. Praise God. Ang nakakalungkot ngayon, iba ang chinipreach ng church. Sinasabi, blessing. Kailangan maraming puro blessing. Kasi pag Kristiyano ka at ikaw nagkakasakit, hindi yung blessing. Kapag ka ikaw Kristiyano at napakaming problema, hindi yung blessing. It's all about prosperity. It's about the surface.
At hindi yung deep na kung saan umami flavor ng Word ni God. At nalalasahan lang niya ay yung paimbabaw. Kasi it's about material things. Pati ang sinasabi dito, magkaroon tayo ng deep flavor na malasahan natin, ma-experience natin in every season, in every situation, the goodness of God. Amen. Meron ba sa ating ganon? Tayo mga Kristiyano actually is hindi sabi, kundi talaga naman na kung saan tayo yung mga most persecuted, we can say minority sa mundong ito. Ang mga Kristiyano ay katulad ni David na naranasan din natin ng persecute. Even in our own homes, our own family will persecute us. Amen. At kapag mababaw lang ang ating panlasa sa goodness ni God, apakadali nating what? Bumigay. Narinig niyo ba, nagsasabi ng iba, ayoko na mag-born again. Kasi pag nag-born again, dumami ang problema ko. Dumami ang kaaway ko. Because indeed, ang panlasa nila ay bababaw lamang kung paano na-experience ang goodness ni God. Kaya nga sabi doon sa isang type ng soil, amen, hindi tumubo ang binhi sapagkat because of tribulation ng buhay, amen, to what? To challenge the word, to challenge the taste of experience mo, ay hindi lumalago ang isang binhi. Ang binhi ng salita ni God. Hindi lang yon ang iyong relationship kay God. Because doon pa lang, ay what? Hindi mo naintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin ng goodness ni God. God is good. God is good. Tingnan mo, nawala na all the time. Kasi ngayon yun na-realize, no? Hindi lang pala yung mga problema, sasabihin ko kay God is good. Pag sinabi yung God is good all the time, kaya may problema ka, hardship, or blessing, or favor, sasabihin mong God is good. Ayoko na ulitin. You know, sabi ni John the Beloved, is bitter in the stomach and sweet as honey in the mouth. Just want to illustrate about something, man, about physical food. You know, I'm an avid fan of vegetables. Amen. And I've been bragging that. Amen. Kahit ito sa mga anak ko na when I was young, I really like vegetables. And true to that, sabi ko, mahilig ako sa ampalaya. Sino dito mahilig sa ampalaya? Hindi kumakain na kundi mahilig ka sa ampalaya. Kokonti, ano? Yes, kumakain ka pero hindi ka mahilig. Ako mahilig ako sa ampalaya. Amen. Lagi kong gusto yung pagkain na yan. Not because nadidelight ako sa lasa niya. Yes, may pait siya pero sabi ko nga yung beer dati, naiinom ko karami-rami, kay pait-pait eh. Ito pa kaya ampalaya? Na alam kong meron siyang what? Positive na kung saan makukuha tayo rito yung nutrients niya. It is packed with nutrients, right? And sabi, it reduces blood sugar, cancer fighter, may properties siya. It decreases cholesterol levels. It fights acne. Sabi nga sa iba, kung ikaw tinitigyawat, kumain ka ang palaya. Amen. Magaling siya talaga. It heals wounds, blah, blah, blah. Amen. It's just like David, I've been telling people what I experience of the goodness of pampalaya. Di ba? Because natikman ko at nakita ko yung kanyang benefits. Amen. Kaya ako sinasabi ito sa mga tao. Just like David. Siguro kung ngayon yung time ni David, nasa TikTok si David eh. Di ba yung TikTok ganun ng... Kaya nga iba na-stuck sa TikTok kasi gusto nilang makakita ng mga something na kung saan magagamit nila o useful advice na pwede nila magamit. Amen. Kung ikaw ay gusto mong mag-dieta, pumunta ka sa TikTok. Kung gusto mong maging malusog,
pupunta ka ng TikTok. Di ba lagi ganon? At naniniwala tayo. Bakit ko sinabi naniniwala? Kasi di ako narinig yung, ito yung, alam mo, ginawa ko to kasi, bakit ko kumakain yan? Kasi ito napanood ko sa TikTok. Amen. Na kahit na yata yung pagkahirap-hirap kainin na okra, kahit hata ilaw, pwede mong kainin kasi sinabi sa TikTok. Naniwala ka na may itong benefit sa iyo. At kung si David ngayon ang magti-TikTok, sabi niyang ganon, maniniwala ba kayo? Amen. Una sa lahat, maniniwala kayo. Makikita yung paniniwala niyo kung gagawin niyo ang sinasabi nung narinig ninyo, right? Amen? Isn't it? Not only in the life of David, it's also in the life of Job. If you have read the life of Job, siya yung dumanas ng pagkahirap-hirap na pagsubok, na kung saan si Job ay isang napakayamang tao in his time. Ang dami niya mga livestocks. Ang anak niya, 10. Amen? 10 nga ba? Basta marami siyang anak. And then one day, si Satan nakapag-usap kay God. Sabi ni God, nirecommend niya si Job kay Satan. Sabi, have you seen Job, my servant? Kung titingnan natin si Job, sa level ng isang morality, is nakita natin yung high integrity ni Job. Sabi naman ni Satan, kaya kilala ko ang tao, kaya lang niya sumasamba sa iyo kasi bine-bless mo. Ganon si Satan. Ganon tayo sinisiraan kay Lord. Amen. Hallelujah. Huwag niyo kayo matakot ha. Baka mamaya kayo yung rekomenda ni Lord. Tingnan mo tong Kristiyano na to. Sabi ni Satan, kaya naman niya nagpe-praise and worship sa iyo. Kaya naman napakagaling niya magtatalon and praise and worship ka ni. Bine-bless mo yan. Ganon sa Satan. And sabi ni Satan, allow me natanggalin ang mga nasa kay Job at tingnan mo, isusumpa ka ni Job. Amen? Alam niyo ba yung istorya na yun? At ano nangyari? In one day, nawala ang kanyang lahat ng ari-arian, nawala ang kanyang mga anak, namatay ang kanyang mga anak. Pero si Job hindi nagkasala sa Diyos. Kasi sabi niya, you're the one who gives. You are the one who take away. Blessed be the name of the Lord. Alam mo, doon na-please si God. Hindi dahil nagpe-praise ka, dahil maraming blessings, hindi nagpe-praise ka kahit marami kang problema at pagsubok sa buhay. Doon nakatingin si Lord sa ganung puso. At kaya naalaw ni Lord ang mga problema at mga pagsubok sa buhay natin para makita kung anong karakter tayo as Kristiyano. Amen? Magagawa ba natin yun? Pumunta ng church kapag nawalan tayo ng trabaho, sasabihin natin, Lord, thank you. Praise the Lord. Magagawa ba natin pumunta? Amen? Para sama-sama tayo para sumama kang magpuri para sa Diyos. Kung ikaw ngayon ay hindi ka makalakad dahil sa sumasakit ang iyong mga kasukasuhan at meron kang sakit na sinabi ng doktor ay wala ka ng pag-asa. Magagawa ba natin yun? Magagawa ba natin sabihin, taste and see the goodness of God? At doon pumasa si Job. At sabi ng Panginoon, tingnan mo ang aking servant na Job. Tinanggal mo na lahat, pero kahit minsan din niya ako sinumpa. Sabi naman ni Satan, bigyan mo pa ako ng isang, kasi kilala ko ang tao, pag tinanggal mo ang kalusugan sa kanya, isusumpa ka niya. That's one thing I can notice here. Satan cannot do anything to you kung wala siyang permiso kay Lord na gawin. Wala siyang kapangyarihan na gumawa ng masama sa atin kung hindi inaalaw ni Lord. You know, Satan will tempt us to destroy us. Tandaan niyo yan.
Satan's intention to tempt us is to destroy us. Pero si Lord, inaalaw niyang temptation sa atin para tayo ay mag-grow sa ating faith. Para tayo mas lalong tumatag. Amen? Maging matibay. Para tayo mas lalo natin ma-experience yung goodness niya sa buhay natin. Lagi natin tatandaan yan. Na lahat ng bagay na nangyayari sa atin, dinadanas natin, lagi nating isipin na hindi mangyayari ito kung walang permiso si Lord. At kung may permiso man siya na pahirapan tayo o magkasakit tayo, lagi lang tayong tumingin sa Kanya na lahat ng mga plano sa atin ay mabuti sapagkat siya ay Diyos na mabuti. Hindi kanya bibigyan, iaalaw ang isang problema sa iyo na hindi mo kayang buhatin o ma-overcome. Amen? Pero bibigyan tayo ng biyaya ng grace. Sapagkat out of that plan niya or permission niya na tayo ay magdanas ng hardship, meron siya magandang plano beyond that. Isipin natin yan. At yun ang nangyari kay Job. Nagkaroon siya ng sugat sa buong katawan. Kumukuha siya ng bato o palayok para ikaskas sa kanyang mga sugat dahil sa sobrang lahat ng sugat sa kanyang katawan. Amen. Ay naroon. At sabi pa roon, dadahay sa sugat niyon para maiwasan ng mga kate, pupunta siya sa mga abo. At upo siya sa abo para lagyan ng mga sugat niya. Can you imagine ang pagkayaman-yaman na Job? Iyon ang nangyari sa kanya. At alam niyo, nangyari. Isa palang paraan ng Diyos, testing ni Job kung sino ang kanyang asawa. Alam mo ba ang sabi ng kanyang asawa? Hanggang ngayon, minimaintain mo pa integrity mo? Sumpain mo na ang Diyos. Ang sabi ni Job, isa kang mangmang na babae. Pasasalamatan lang ba natin ang Diyos sa magagandang mga binibigyan niya sa atin? Hindi ba kapag sa harap pagsubok, dapat natin siyang patuloy na binibless, pinapasalamatan? How many of us can say God is good all the time? Kapag dumanas na tayo ng ganong paghihirap. Pagka dahil sa cancer o dahil sa sakit mo ay hindi ka na makalakad, hindi ka na makapagtrabaho. Masasabi mo bang, taste and see the goodness of God? Nakakalungkot sa sobrang maliit na mga pagsubok dinadaanan natin. Ang dali na nating magtampo kay God. Napakadali nating magtampo. Taste, experience the goodness of God in all season of our lives. Yes, pray unto Lord, Lord, hindi ko man naintindihan ito nangyayari sa akin ngayon. Pero I have experienced it in the past na ikaw ay Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na kung saan hindi mo kailanman ako iniwan o pinabayaan. Taste and see the goodness of God. Alam niyo yung isang bagay na na-reveal nga sa akin ngayon, is sinasabi ni Lord sa atin na hindi ka experiment. Sabi mo nga, sa katabi mo, hindi ka experiment. Hindi ka experiment ng Diyos. Bakit ko nasabi yun? Tingnan mo yung God na kung saan good, yung God na kung saan perfect in wisdom, yung God na kung saan yung plano niya laging tama. Nung magkasala si Adan at si Eva, right? Nagkasala si Adan at si Eva. Bakit kaya hindi na lang pinatay ni Lord si Adan at si Eva para hindi mag-spread ang kasalanan at gumawa siya ng bagong Adan at Eva? Bakit kaya? Naisip ko yun bakit ka, Lord? Yun ang sa maliit natin kaisipan, no? Minsan may mga ganun tayong tanong. Lord, bakit? Kasi sa ginawa ni Adan at sa Eva, nagkakahirap ang buhay namin. Bakit mo pa inalaw na mabuhay ang dalawang iyon? Magkaanak pa sila.
Bakit kailangan hindi? At that time, nagkasala sila, pinatay mo na sila. Na kaya naman gawin ni Lord. Diba? At mag-create siya ng bagong Adan at Eva. Because God, hindi siya nag-experiment sa atin. Kung dumadanas ka ng paghihirap at katanong kay Lord, Lord, bakit? Bakit hindi nilang ito ginawa mo sa buhay ko? Bakit ako dumadanas ng ganito sakit? Sabi, Lord, hindi ka experiment, anak. May maganda akong plano sa iyo. Planado ko ang lahat para sa iyo at ang plano ko sa iyo lahat mabuti. Hindi tayo aksidente, mga kapatid. Hindi ka aksidente. Ang Diyos ay Diyos na kung saan with all His wisdom that is above, wisdom that is gentle. Doon tayo tumingin at ma-experience natin sa buhay natin yung kabutihan ng Diyos. Ang hirap kasi sa atin, doon agad tayo tumitingin sa mga negatibo. Right? At hindi natin siya makita dahil sa dami ng mga problema natin na pinalalaki natin na lagi natin minemeditate. At nakakalimutan na natin yung Diyos na kung saan nag-provide ng lahat ng pangangailangan natin, mabubuting bagay. Sabi, He's the one who satisfies our mouth with good things so that our youth is renewed like the eagles. Sabi, huwag yung kalilimutan ng lahat ng mga pakinabang o binibigay sa inyo na Diyos. Sabi sa Psalms 103, na yung Diyos na yun ang kung saan nagpatawad ng kasalanan mo. Ang Diyos na yun ang kung saan nagpagaling ng lahat ng sakit mo. Ang Diyos na yun ang kung saan tumubos ng iyong kasalanan upang hindi ka ma-destroy. Yung Diyos na yun kung saan nilagyan ka ng putong ng pag-ibig at katuwiran. Sabi, huwag niyong kalilimutan yun. Yung kasi ang kadalasan nangyayari sa atin, yung experience natin yung mababaw lamang. In which everyday pwede natin ma-experience yung goodness of God. Amen. Na isang katulad ng pagkain na hindi ka madaling magsawa. Amen? Siguro meron tayong certain food na kung saan na iniluto ng nanay mo o ng kaibigan mo o kakilala mo na babalik-balikan mo. Meron ganun, di ba? Right? For example, sinigang. Kumain ka sa restaurant, yan ng sinigang. Nalasahan mo sinigang. Pero sabi mo, hindi ito yung type na sinigang na niluto ng aking nanay. Na kung saan babalik-balikan mo kasi hindi ka nagkasawa. Amen. So yun ang nais ng Diyos sa atin, ma-experience natin siya na hindi yung madali tayong magsawa. Na siya yung babalikan natin, Lord, ito yung hahanap-hanapin ko. Ito yung babalikan ko, yung goodness mo. Amen. Praise God. Iyon dapat na-experience sa buhay natin lagi. Yung kabutihan ng Diyos. At ano yun? Isa. Na hindi ka eksperimento, may plano ang Diyos sa iyo maganda. At lagi yang mabuti sa buhay mo. Amen. Ang mahirap kasi sa atin, madali tayong masway yung attention natin, mawala yung attention natin, madraw attention natin sa ibang bagay, nakala natin, iyon ang makakabuti sa atin. Isn't it? Isn't it? Lalo na ngayon, napakaraming ino-offer ng mundo na pagkaganda-ganda. At nadali natin, nalilimutan natin yung experience natin kay God na kung saan, experience na kung saan, pangmatagalan at sa mga bagay na ito, nakala natin, pagka maganda sa ating flesh, a pleasure ng flesh, is ito agad, doon tayo magja-jump. At nakakalungkot yung iba, hindi na nakakaalis doon. Nakalimutan na, yun na-experience nilang goodness ni God sa buhay nila. Right? Tingnan natin ang mundo ngayon. Ano ang, pagdating sa intellect sa karunungan. Ngayong panahon natin, usong-uso yung AI. Sa mga oldies na hindi nag-internet, AI is artificial intelligence. Amen? Kaya kayo, pag nanood kayo ng YouTube ng isang soap opera,
makita nyo, ang dami nire-recommend na the same type nung gusto mo. Iyon po yung mga AI. Ganyan na po ang mundo natin. Mag-type ka lang, malalaman niya kung anong paborito mo at magbibigay siya ng advertisement about that thing. And AI po, marami pong gumagamit niyan. Hindi ko sinasabing masama ang AI. Nasa paggamit lamang po natin. Sapagkat ngayon po, abusong-abuso yung AI. Ano ibig sabihin ng AI? Ano ibig sabihin pag artificial? Hindi totoo. Pero, majority ng mga tao ngayon, iyan ang lagi nilang umaga pa lang AI na. Pag sa trabaho, AI agad. Why not seek the intelligence of God? And He wants to encourage us sa buhay natin to seek Him. Sabi niyo, fear the Lord, all you saints, there is no want to those who fear Him. The young lions lack and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack any good thing. Alam niyo ang hirap sa AI? Is kasi yung AI is intelligence yan na mula sa mundo. Sino ba nag-create niyan? Christian ba? Sa mundo. Moses said about artificial intelligence, false. Kaya nga artificial, false. Hindi siya totoo. Why not seek GI? Ha? Ano? Hindi po. Genuine. Genuine intelligence. Amen? The Bible says, set your mind on the things above, not on the things of earth. For the wisdom that is from above is what? Is gentle, pure. Malinis siya. The wisdom of this from above. While the wisdom of this world is what? Ano sabi doon? Demonic, sensual, earthly. Yan po ang isang problema. Kung sinasabi ko, hindi po siya masama ang AI, pero kapag ka diyan na nabubuhos ang ating meditation, ang ating buhay, na iyan lagi sinisik natin, amen, eventually, it will be a disaster. Lalo na sa ating mga mananampalataya. Amen. Kaya yung iba, hindi na nagbabasa ng Bible, hindi na nakikinig ng Word of God. Kasi iniisip agad, meron namang recording. Meron namang Google. Kung naman hindi ko pagkakaintindi diyan sa word na yan, mag-google lang ako. Ano po nangyayari? Wala kang genuine relationship kay God. Nagiging artificial siya. Wala kang personal o intimate relationship sa Kanya. Iyon po nangyayari. Ha? Iyon po nangyayari. At nangyayari yan sa church. Nangyayari yan sa mga pastor. Tamad nang mag-prepare ng kanilang preaching. Nagdidepende lang sa AI. Ganun na rin ang mga nasa opisina. Alam niyo ang isang bagay dyan, nawawala yung creativeness natin na kung saan nilagay ni Lord sa buhay natin bilang tao. Nawawala na raw yung creativeness natin. Isipin niyo mga bata ngayon, hindi na sila nag-rely sa kanilang creativeness. Pag kami mga bagay na natanong sila o may mga bagay na kung saan kanilang mga sinusubok sa kanila, pagsubok sa kanila, pupunta na lang sa Google. Pupunta na lang sa Facebook. Pupunta sa telebisyon. Amen. Isik po natin yung genuine intelligence. Huwag po yung artificial intelligence. Otherwise, hindi po tayo lalalim. Yung sinabi diyan, ang fear of the Lord, amen, sabi, fear of the Lord, He says, what does it mean by fear of the Lord? Fear of the Lord, it means to profound what? Reverence, respect to God. Magkaroon tayo ng profound, malalim na pagrespeto sa Diyos. Amen?
Na hindi lang pagka-Sunday, kundi araw-araw ng buhay natin, dapat may malalim tayong pagrespeto sa Diyos. Nirerespeto mo ang Diyos na yung oras na ito na binigay, pinahiram sa iyo sa araw nito, gamitin mo para sa ikalaluhati niya. Yun po yung fear of the Lord. At sinabi diyan, meron siyang promise. There is no want to those who fear Him. Sabi, hindi ka magkukulang. Sino mang may takot sa Diyos, sino mang may respeto sa Diyos, hindi ka magkukulang sa buhay mo. Amen. And one thing also, hindi yan material na bagay lamang. Kundi doon, hindi ka magkukulang ng kapayapaan, hindi ka magkukulang ng kagalakan. The fullness of joy in His presence. As we begin to trust in Him, magkaroon tayo ng confidence, commit natin sa Kanya. Ang mga bagay, sabi doon, ang promise niya, you will be blessed if you trust in Him. Amen? Alam nyo, hindi ka eksperimento. Nung ikaw pinanganak dito, meron na agad plano si Lord sa iyo. Bago pa nga lang ikaw ilagay sa sinapupunan, may plano na ang Diyos sa iyo eh. At alam nyo ba, amen, kung ano ang pinaka-expensive commodity dito sa mundong ito? Commodity? Sino mang pagkasabi sa akin? Ha? Please. The most expensive commodity sa mundong ito na hindi kayang bayaran ng 412 o 16 point something billion dollars ni Elon Musk. Ha? Alam niyo ba merong si Eli Lanison, yung fourth richest man, binili niya yung isang island. Ganun yung pera niya, karami, no? Pero gano'n man pagsamasamahin ang pera ng lahat ng bilyonaryong ito, hindi kailanman nila kayang bayaran. At iyon yung kaluluwa mo. Sabihin mo nga, ang mahal ko pala. I'm priceless. Sabihin niyo uli, ang mahal ko pala. Hindi pala ako cheap. Bakit ko nasabi yun? Sabi nga dito sa Psalms 49, amen, sabi sa Psalms 49, if you have 49, sabi sa verse 6, Psalms 49, those who trust in their wealth and boast in the multitude of their riches, none of them can by any means redeem his brother, nor give God a ransom for him. Sabi doon, sino man nagtitiwala sa kanilang kayamanan, amen, at nagmamayabang sa dami ng kanyang pera o kayamanan, sabi, wala sa kanila ang pwedeng tumubos sa kanyang kapatid. Saan? O magbigay ng ransom kay God para sa kaluluwa ng taong iyon. Sabi, for the redemption of their souls is costly. For the redemption of their souls is costly. That he should continue to live eternally. Mabibili niyo ba ang eternal life? No. Sabi rito, hindi mo kayang bilhin. What profit it is to a man if he gains the whole world and yet loses his own soul? Amen? What profit? Anong pakinabang ng tao na makuha niya ang buong mundong ito pero ang kanyang kaluluwa hindi niya kayang iligtas? And yet tayo masyado tayo nagkukumahog. Paano tayo yaman? Paano ko mamibili isang bagay na ito? Pero sinabi na dito ang mangyayari sa mga taong nagmamahal sa yaman. Amen? At kung kinainggitan nyo yung mga taong iyon, wala namang kaligtasan, kawawa ka naman. Dahil di mo alam kung ano meron ka. Na hindi nating mainggit, hindi nating ma-frustrate sa buhay, ma-disappoint sa buhay natin kapag hindi natin nakuha yung gusto natin. Pero alam mo ba, kung ikaw ay mananampalataya, kung ikaw ay iniligtas ni Kristo, napakayaman mo. Because Christ is all we need. Siya lang kailangan natin. Kaya yung sinabi ni Job, naked I came from my mother's womb, naked I will go to my Maker. Alam ni Job, because he tasted the goodness of God. He have seen the goodness of God in his life. Na alam ni Job, hindi ito yung Diyos ko. Pumunta ako rito hubot-hubad.
Alis din ako rito sa mundong ito, hubot-hubad din ako. Amen. Kaya sinasabi ni Satan na pag tinanggal sa iyo yung yaman mo, isusumpain mo ang Diyos. Nawa, hindi ganun tayo. Kapag meron tayong kaisipan na ang yaman natin ay si Kristo, bagkus, hindi mo susumpain ng Diyos, kundi magpapasalamat ka pa sa Kanya. Ano man ang nangyayari sa buhay natin. Sabi niya, taste and see. Ano ba ibig sabihin ng see? Taste the goodness of God and see the goodness of God. Ano ibig sabihin ng see? See, of course, means you are aware of the goodness of God. You are conscious of the goodness of God. You understand the goodness of God. Ino ang ibig sabihin nito? Na hindi ka lang doon sa na-experience mo ang goodness of God. Kailangan din maintindihan mo at ma-realize mo sa buhay mo ang kabutihan ng Diyos. Yung aware ka. Kaya kapag ka dumating ka sa level na you can see the goodness of God at na-experience mo, nakita mo, aware ka, conscious ka, darating palang problema. Nagpapasalamat ka na kay Lord eh. Right? Meron ba kayong ganung mindset? Problema na naman to. Alam ko itong problema na to. Victory to. At yun na nakita ni Job. At yun nakita ni David sa buhay niya. At yun din nakita ni Joseph, the dreamer sa buhay niya. Sapagkat may pinangako ang Diyos kay Joseph, sabi niya, hindi siya nagreklamo. Nanakulong siya dahil wala siyang kasalanan. Naging alipin siya dahil binenta siya ng kapatid niya. Because nung siya ay na-realize, nakita niya ang buhay, ang aware siya sa kabutihan ng Lord. Sapagkat nakikita niya Diyos kung saan siya dali ni Lord na binibless siya. Amen? At nakita natin siya, nung siya ngayon ay dali ni Lord sa posisyon bilang Prime Minister ng Egypt, nakita natin hindi siya naging mayabang. Bagkus ang kanyang boast ng kanyang kaluluwa ay ang Panginoon. Kaya sabi niya sa kapatid niya, you meant evil sa akin, pero God meant it for good. Amen. Kayo, yun ang inisip niyo para maging alipin ako, pero alam niyo, ang nakikita ko hindi yun eh, kundi yung goodness of God. Kaya nung humarap si Joseph sa mga pagsubok, alam na niya kasi beyond that, nakita na niya yung goodness ni God. Nakuha niyo ba? Yun po yung faith natin. Na kapag kami sabi, count it all joy when you face trials of many kinds. Sapagkat lahat na nangyayari sa atin, we can say, blessed be the Lord. Pero alam ko kasi ito, nangyayari sa akin to test my perseverance at yung character ko at yung aking faith. Na alam ko ito ay magiging beneficial sa akin. Amen? Praise God. Alam niyo, gustong-gusto ni Satan kapag may problema tayo, nagreklamo tayo. Iyon ang gustong-gusto niya makita sa atin. Pero wag niyong aalaw si Satan na mag-rejoice sa buhay niyo. Wag niyong aalaw si Satan na mag-glorify sa buhay niyo. Kaya lagi natin isipin ang goodness ni God sa buhay natin. Yung aware tayo sa goodness niya. Hindi yung kapag ka lang may blessing, tsaka ka lang magsasabing, good si God. No, hindi. In every season ng buhay natin, realize the goodness of God. Fear of the Lord, beginning of wisdom. Amen. The wisdom, the fear of the Lord that has profound respect, reverence to God. Yun po'y sinasabi niyan. At kapag karoon may fear of the Lord ka, nakatulad ng gano'n, nire-respeto mo si God sa lahat ng oras ng buhay mo, sabi, you will not lack any good thing. Set your things on things above. Amen. At sabi pa rito sa sumunod, pursue godliness and goodness sa buhay natin. Sa sumunod na verses, sabi, come you children, listen to me. Sabi ni David, I will teach you the fear of the Lord. Who is the man who desires life and love many days that he may see good? Tayo naman talaga ganun, desire natin sa buhay natin, di ba? Na tayo mabuhay na matagal dito at makita natin mga magagandang mga bagay. Sabi, keep your tongue from evil. Iyan po yung fear of the Lord. Keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit. Sabi, pursue godliness. Depart from evil and do good. Seek
peace and pursue it. Pursue godliness and goodness sa buhay natin. Right? Keep your tongue from evil. Kasi maraming mga tao ngayon, karamihan sa tao ngayon, they don't respect God. Amen? Pag nanood ka ng mga Hollywood movies, ano sinasabi? Puro mura. Laban sa Diyos. Puro pagmumura. Puro pambababoy sa pangalan ni Jesus. Amen ba? At tayo tuwang-tuwa pa pag nanonood. When they say, oh my God, gagayahin pa natin, oh my God. Nakatapa ka nung kung hindi maganda, oh my God. Ganun nating ginagamit ang pangalan ni God. Amen ba? Oh my God, Simple. But your tongue is speaking evil because you're using the name of God in vain. Holy as. Pag narinig pa yung iba, mga magulang, yung anak nila, ang galing magmura, tuwan-tuwa pa eh. Tingnan mo si Junior. Nag-PPI na, oh. Proud pa. Ay, di may anak ko. Ang galing magsinungaling. Di ba? Open your mouth, say, Sabi, Johnny. Eating sugar. No, Papa. Open your mouth. Tuntua pa tayo sa kanta na yun, di ba? Pagsisinungaling yun eh. Di ba? May mga bagay, mga simpleng bagay, pero nakikita natin, nawawala tayo sa hulog. Wala tayong fear of God. Wala tayong reverence sa Kanya. And the Bible says, every idle word that comes from your mouth, you will give an account to God. Lahat ng bagay na lumabas sa bibig nito na walang saysay, magbibigay ka ng pagsusulit sa Diyos. God is good? He is good because He's God who is just. He's God who is righteous. Matuwid siya. That's why you can say, taste and see the goodness of God because He's a righteous God. Jesus is all rich, but He became poor for us. In 2 Corinthians 8:9, basahin po natin. Once to go. Kaya nga sinabi ko, mayaman ka eh. Pero may isang naghihirap. Kaya ngayon, you are enough. At yun si Jesus. Balikan natin kung paano si God na creator ng lahat ng bagay. Balikan natin si God na kung saan siya yung may-ari ng lahat ng universe at lahat ng nandoon. Siya yung gumawa ng lahat ng ito with all His wisdom, with all His perfect intelligence, design. Balikan natin si God na kung saan, amen, ay gumawa ng lahat ng mabuti, binigay sa tao ang lahat ng makabutihan. Pero we mess up big time ang buhay natin. We mess up big time. Pero may isang Jesus na kung saan nag-repair ng buhay natin, nag-fix ng buhay natin na ating sinira. At pinakita niyo yun doon sa krus. Amen. Nang isinakripisyo niya ang buhay niya doon upang sa ganun ang buhay natin ay mapaayos. Yung Diyos na mabuti, nagawa lahat ng kabutihan para sa atin na tayo sa buhay natin ay patuloy nag-rebelde sa Kanya. At sa pag-rebelde natin, nauwi tayo sa mga disaster ng buhay, problema ng buhay. At ngayon narito si Jesus para tamain ang lahat ng ating mga kamalian upang bayaran lahat ng ating mga kasalanan.
na nagpakahirap para tayo ngayon, masabi natin isa tayong yaman sa tingin ng Diyos. Isa tayong yaman sa paningin ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag nating hayaan ang mundo na magsabi sa atin na kailangan mo to, kulang ka. At ang dahil doon sa panonood natin kung ano, ang kala natin, kulang pa ang buhay natin. Hindi. Sapat-sapat, mga kapatid. Pag nasa iyo si Kristo at alam mo kabutihan ng Diyos, ang mga ginawa niya doon sa krus, kung paano tayo niligtas. I think masasabi natin katulad ni David, taste and see the goodness of God. Na may isang Diyos na kung saan, bakit tayo nabubuhay pa ngayon? Right? Bakit na maborn again tayo? Hindi na lang tayo, kinuha niya agad. Mga kapatid, hindi tayo experiment. Dahil laging meron siyang magandang plano sa buhay natin. Amen ba? Praise God. So just think about it, the goodness of God. Taste. Balikan natin. Amen. Ang mga magagandang ginawa ni Lord at ito yung the best na pwede nating isipin sa buhay natin, yung goodness ni God sa atin, na tayo dati pagkarumi-rumi, isang pulubi. Amen. Hallelujah. Homeless. Pero ngayon, tayo ay nilinis ng Panginoon. At inaring Kanya, pinatira sa Kanyang tahanan, at may pangako siya, pag nawala na tayo dito sa mundong ito, ay kasama natin siya doon sa Kanyang eternal na tahanan. Tumayo po tayong lahat. Tayo po manalangin. But before that, I just want you to have this reflection. How can you personally experience God's goodness in daily life? You can give a specific example. And how can you strengthen your trust in Him, especially when things get rough? Pagka matindi ang ating mga hinaharap at may pagsubok tayong bigat, paano natin lalong mapapalakas yung ating pagtitiwala sa Kanya? Amen. Grace be with you all, brothers and sisters. Amen. Amen. God bless you.